Hello mga sisi! Ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit nga ba nagiging overdue ang inyong pagbubuntis. Alam ko po ang iba sa inyo ay nag-worry na dahil kayo ay nasa inyong 40 weeks na at hindi pa rin kayo nagle-labor. Ngunit huwag kayong mag-alala mga sisi dahil hindi naman talaga usually lalabas si baby sa inyong 40 weeks. Pwede po siyang lumabas hanggang 42 weeks. Ano nga ba ang ibig sabihin ng due date? Ang due date ay ang expected date of delivery ng isang buntis. Nakabase ang due date ng pagbubuntis sa 280 days o 40 weeks. Kaya kapag nakakita kayo ng due date sa inyong ultrasound, ito ay binilang ng nakabase sa 40 weeks. Paano masasabi na overdue na ang isang pagbubuntis? Una sa lahat mga sisi, ay mahalagang alamin muna natin ang mga sumusunod na definition. Ayon nito sa American College of Obstetricians and Gynecologists, ang 37 to 38 weeks of pregnancy ay tinatawag na early term at ang 39 to 40 weeks naman of pregnancy ay tinatawag na full term. Ang 41 to 42 weeks naman ay tinatawag na late term. At kapag kayo naman ay nasa 42 weeks above na ng inyong pregnancy, ito ay tinatawag na post-term or overdue. Ang mga babies naman ay pinanganak bago pa man ang 37 weeks ay tinatawag na premature. At ang mga babies naman ay pinanganak matapos ang 42 weeks ay tinatawag na post-mature or overdue baby. Ayon sa research, about 60% ng mga buntis ay nanganak on or before their due date. Only 1 in 10 babies is officially overdue or born beyond 42 weeks. Dapat ba kayong mabahala kapag kayo ay nasa 40 weeks na at hindi pa rin kayo nanganganak? Kapag kayo ay nasa inyong 40 weeks na today at hindi pa rin kayo nanganganak, ay huwag agad ma-stress or matakot mga sisi dahil hindi naman talaga lalabas si baby during sa inyong 40 weeks or sa inyong due date. Guide lamang po ang 40 weeks na yan, ngunit ang totoo ay pwede naman talagang lumabas si baby 2 weeks before ng inyong 40 weeks o 2 weeks after ng inyong 40 weeks. Ibig sabihin, pwedeng lumabas si baby between 37 weeks to 42 weeks ng inyong pagbubuntis. Ano nga ba ang mga dahilan bakit nagiging overdue ang isang pagbubuntis? Una, ito ay ang iyong first na pagbubuntis. Pangalawa, ikaw ay mayroong history of giving birth to post-term babies. Pangatlo, mayroon kayong family history of giving birth to post-term babies. Pang-apat, ikaw ay obese. Pang-lima, ikaw ay mayroong baby boy. Pang-anim, hindi tama ang pag-calculate ng iyong due date dahil marahil ay hindi ka sirado sa iyong last menstrual period. Ano ang risk o panganib ng overdue baby? Kapag ang iyong pagbubuntis ay lumampas na sa 42 weeks, tumataas ang risk na magkaroon ng problema sa kalusugan gaya ng mga sumusunod. Una ay ang fetal macrosomia. Ito ay isang kondisyon na kung saan si baby ay mas malaki sa kanyang dapat na average na laki at ito ay nagpapataas ng risk ng CS. Pangalawa ay ang post-maturity syndrome. Ito ay isang kondisyon na kung saan ang inyong baby ay hindi nag-gain ng timbang matapos ang inyong due date. Nagkakaroon din sila ng dry, loose skin, and long fingernails and toenails. Pangatlo ay low in amniotic fluid. Nakakaapekto ito sa heart rate ni baby at nagiging dahilan na mag-compress ang umbilical cords during contraction. At nagiging dahilan nito ng lack of oxygen flowing to the uterus. Pang-apat ay ang meconium. Kapag naging overdue si baby, tumataas ang chance ng meconium aspiration dahil ang meconium ay maaaring mapunta sa lungs ni baby na maaaring mag-lead to a serious respiratory problems. Pang-lima ay ang stillbirth. Kapag naging overdue si baby, ay magkakaroon ng mataas na risk na siya ay magka-stillbirth. Ito ay kung saan namatay si baby sa loob ng tiyan bago pa man siya ipanganak. Pang-anim ay ang fetal distress. Ito ay ang kondisyon na kung saan si baby ay nagkakaroon ng slowed heartbeat and other signs that the baby is in trouble. Ano ang mangyayari kapag kayo ay overdue? Kapag kayo ay overdue na, ay asahan mo ang madalas sa pagpunta sa iyong doktor for monitoring.
During sa inyong visit sa inyong doktor for monitoring, asahan mo na i-check niya ang size ni baby, heart rate ni baby, posisyon at movement ni baby. Maaari ding mag-suggest pa ang inyong doktor ng extra monitoring at mga medical test para masiguradong okay nga si baby. Your doctor will also ask you to be more vigilant in performing kick counts and records your baby's movement. Ang mga test naman na gagawin sa iyo ay ang mga sumusunod. Una ay ang non-stress test or NST. Mini-measure ng test na ito ang heartbeat ni baby for a period of time, usually within 20 minutes. Pangalawa ay ang contraction test. Mini-measure naman ng test na ito ang heartbeat ni baby when the uterus is contracting para malaman kung mayroon nga bang fetal distress. Pangatlong test ay ang biophysical profile. This involves a combination of monitoring the fetal heart rate and an ultrasound exam. Ang kombinasyon na ito ng mga test allows your doctor to check the fetal heart rate, movement, and muscle tone. Maaari ring ma-assess ang level of amniotic fluid during the ultrasound. Pang-apat ay ang cervical exam. This manual exam allows the doctor to determine the condition of your cervix. The cervix fully dilates and effaces during labor. Kaya ang inyong doktor ay titingnan kung ikaw ay mayroon bang senyales ng ripening at iba pang pagbabago na mag-i-indicate ng pagsisimula ng labor. At depende pa sa result ng mga test na yan, tsaka po magde-decide ang inyong doktor kung i-induce nga ba niya kayo o pwede pang maghintay kayo hanggang 42 weeks. Lastly mga sisi, kapag kayo po ay nasa inyong 40 weeks na at hindi pa rin kayo nanganganak o nakakaramdam ng sinyalis ng labor, ay huwag po agad kayong mag-alala dahil pwede naman po talagang lumabas si baby 2 weeks before ng inyong due date or 2 weeks after ng inyong due date. Ang 40 weeks na yan ay guide lamang po. Hanggat wala pong sinasabi sa inyo ang inyong doktor na kailangan nang mailabas si baby during sa time na yan, ay huwag po kayong mag-worry at hintayin na lamang po ninyo kung ano man ang maging desisyon ng inyong doktor. Ang mahalaga po ay monitored kayo ng inyong doktor during that time para masigurado po ang safety ninyo ni baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Stay safe and God bless!